Hello mga ka-angels and welcome back to my channel. Okay, so nandito naman tayo para sa isang mahabagong video or sa isang mahabuluhang video na pag-uusapan natin. Welcome to my channel, Happy Preach. Salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking YouTube channel na talagang naniniwala at nagtitiwala sa main goal ng channel na to na makapagbigay ng magagandang advice sa ating mga kababayan. Advice or inspiration. Na makapag-share ng advice or inspiration sa ating mga kababayan. Now we have a new topic and habang nag-uusap tayo ng ating topic for today or ating realization, ay kakain tayo ng sa amin dito is paho or yung green mango. Ayan. To. So, meron ako dito. Ayan. Ito yung gusto ko na mangga na talagang yellow na siya. Or green mango. Yan. And then, meron ako ditong ginawang sausawan. Okay. Sausawan na may paminta, sibuyas, bawang, suka, at saka toyo. Yan. Sausawan natin. Kasi mas masarap pa din ito kasi may lasa siya kumpara doon sa asin. So, tikman natin. Medyo hinig-hinog niya siya. Ay, may kamatis pa pala to. Ang sarap. Naghahalo yung tamis, ang alat, saka ng asim. O tayo ng konting bawang at sibuyas. Delikado to. Ang sarap. Hindi ako makakigil. Okay. Mamaya na to. So, wait na tayo sa topic natin. Kasi 10 minutes lang to. So, we're ready. I have 2 minutes na siya. Okay. So, di ka na habang tao na, for someone na every day is a struggle. So, yung pang-araw-araw niya na buhay is talaga nagsistruggle siya. Month for her or for him is a very challenging journey. So, napaka-challenge na nun. Parang, gabi na yung hirap na nararanasan niya for that month. And for someone na year is a survival. Or para sa isang tao na ang taon sa kanya is just like a survival. Okay? So, ano yung mga struggles or challenging part or situations or surviving part ng isang tao? It is when it comes to her pain from the past. Okay? Yung emotions niya, yung current situation niya, or, for example, the financial situation or sa pinansyal na pinadaraanan niya sa buhay. Okay? Na every day is nahihirapan siya. Yung buwan sa kanya is hirap na siya. And yung taon sa kanya is just like survival or nagsusurvive na lang siya. Dahil sa mga problemang kinapaharap niya. Maraming taong ganun eh. Especially yung may sakit. Diba? Hindi ko nabanggit dito eh. Kasi nalagay lang dito is pain, your emotions, current situation, financial. Yung sakit, mayroong siyang sakit na iniinda na talagang everyday, nahihirapan siya, naghihirap siya. Month, kung bibilangin mo in the year,
Talagang grabe yung pagpapakahirap niya at talagang nilalaban niya yung buhay niya sa araw-araw. So, nagigets niyo ba kung anong gusto kong sabihin na every day is a struggle, month is a very challenging journey, and a year is a survival. Na talagang meron tayong, kasi lahat ng tao, para sa akin, talagang, meron talagang problema ang pinagdaraanan eh. Kanya-kanya lang tayo ng version na kinakaharap. Pero meron yan eh. Meron. May nagkakapareho, may kakaiba-iba. Depende sa estado natin sa buhay, depende sa mindset natin, kung paano tayo, yung lifestyle natin. No, meron talaga yan eh. Nahihirapan tayo sa isang bagay. Iba-iba ng reaction at ng reflection sa isang problema at sa isang sitwasyon. Na parang everyday na parang naghihina siya, naglulumo siya. Pero hindi niya ipinapakita sa mga tao na nahihirapan siya. Na nalulungkot siya, na nadidismaya siya sa kanyang sitwasyon. Pero yung pagkakataon na parang wala kang magawa sa situation mo. Marami yung nagsasabi na, hindi, may magagawa ka. Kailangan baguhin mo lang yung mindset. Yes, for others. Pero meron din namang iba na talagang, hindi eh, talagang, alam mo yung sa araw-araw na ginawa ng Diyos, talagang kumakapit na lang talaga sa panalangin. And yung talagang, yung pag-trust kay God, pag-surrender kay God, lahat-lahat yung surrendering and talaga prayer na lang talaga yung bumubuhay sa Kanya. And yun talagang parang wala na siyang magawa sa buhay niya, kundi ipaubayan na ng lahat kay Lord. And every day is nakaka-survive naman talaga. Nagagawa ng paraan kahit paano. It's because God is a powerful God. God is good. Diba? God is kind. God is love. Talagang nagagawan parati yan ng paraan. Diba? Dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos. So, din papasok yung kapit natin, yung dapat yung kapit natin sa Kanya, talagang hindi dapat nawawala, di ba? Kasi kung tayo lang minsan sumusuko na tayo sa mga problema, sa laban natin sa buhay, pero si God, hindi niya tayo sinusukuan. Nandiyan siya palagi sa atin, inaalagaan tayo, pinuprotektahan tayo, ginaguide tayo, minamahal tayo, nagpo-provide para sa atin sa araw-araw kita. Na kahit parang ang hirap-hirap, parang everyday, eto na naman, nandito na naman. Parang palagi nilang paulit-ulit na problema, routine. Pero yung talaga nagsusurrender ko na lang kay God. And it is a very positive attitude, you know, na alam natin, or it is a very good opportunity na alam natin na meron tayong Diyos na matatawag. Meron tayong Diyos na masasandalan. May Panginoon tayo na mahihinga natin ang tulong. Diba? And alam natin na kapag may Panginoon, hindi tayo mawawala ng pag-asa kasi gagabayan niya tayo. Diba? Sasabayan niya tayo, sasamahan niya tayo sa ating mga problema na minsan, may mga tao na feeling natin, hindi, talagang ako lang to. Talagang hindi dahil sa effort ko, kaya ako nag-succeed or kaya nang sinasabi ng iba na dinidisregard nila si Lord sa buhay nila. Pero hindi. Kasi the moment na gumigising ka sa araw-araw, di ba? Every gising is a blessing. Kasi pwede namang hindi ka na magising, di ba? Pwedeng habang naglalakad ka dyan, napatid ka, or natumba ka, or nakataba yung ulo mo sa bato. Di ba? So, huwag nating i-disregard yung nagagawa ni Lord sa buhay natin, di ba? Kasi siya yung buhay natin. Jesus is the way, the truth, and the life. Di ba? Yung talagang siya lang yung kinakaplitan natin sa araw-araw. Yung puti mo yung energy natin, yung hinihinga natin is galing sa Kanya. So, bakit tayo hindi tatawag at hihingi ng tulong sa isang makapangyarihang Diyos? Diba? So, napakagandang